Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Mas kay Senator Bato kahapon, it is but natural kasi yun yung nakita at nadinig ng tao. So hindi mo pwedeng sisihin yung mga tao. Kasi yun yung nakita nila, something is wrong. Hindi naman natin alam kung ano iniisip ni Senator Bato. Basta what you see, what you get, parang gano'n. No? Ngayon, nagpapa-interview siya ng ng parang yung dating Bato na matikas, mano. Siyempre, papalakpakan siya ngayon ng tao kasi yun yung gustong makita ng tao. So, ang sinasabi ko dito, huwag na siyang magalit kung siya ay nabas kahapon. At actually, kung hindi naman siya nabas, sa tingin mo ba, magbabago siya ng salita? That's good point. Good point. Ibig sabihin, yung pambaba sa kanya is nakatulong din sa atin. Kasi kung hindi natin at sa kanya. Kung hindi natin sa ibabas, parang ang feeling natin, gusto natin yung sinasabi niya, tama yung sinasabi niya. So, tayong mga supporter, tama yung ginawa natin. Ngayon, kung ngayon na iba na yung sinasabi niya, pwede mahalin uli natin si Senator Bato. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kasi, unang sinasabi ko nga, ano ba ang pinupuna natin sa gobyerno, yung alam nating mali? Siyempre, alam nating mali yung kay Senator Bato. Kung ba siya ay DDS, hindi na natin pupunahin. May magiging bias tayo nun. Kasi tayo bilang isang DDS, doon lang tayo sa tama. Regardless kung sino yung tao nagsasalita. Kung ang nagsasalita ng tama ay si Bongbong Marcos, pupurihin natin. Kung ang nagsasalita ng mali ay si Senator Bato, pupunahin natin. Ako ganun ako. Problema kasi, sabi nga ni huwag tayong panatiko. Kasi kung mali naman yung sinasabi ni Senator Bato, tapos hindi ka kikibo, panatiko ang dating mo dahil ba sa DDS. Ngayon, nagbago siya ng statement at yun pala yung gusto niyang palabasin. Di susuportahan natin siya doon sa gagawin niya sa susunod. Pero doon sa nakaraang ginawa niya, huwag niyo kami sisisihin doon. Yun yung sinabi niya. Yun yung kanyang ipinakita. Yun yung kanyang sinabi. Di ba? Paano mo ngayong, di ba? Hindi, tingin na, sige, ano kaya sa tingin mo bakit, hindi kaya medyo, lang siya, overwhelmed siya kahapon or whatever? Kasi iba yung kahapon, iba yung ngayon eh. As in, yung sinasabi niya ngayon, like nagduda siya doon sa witness na wala naman sila nung pangyayaring yun. How can they be relevant as a witness? Pangalawa, nagduda rin siya doon kay Francia. Ngayong araw. Pero kahapon, hinayaan niya, he let it go. Di ba? So what do you think happened there? Siguro, yung pambabas din sa kanya, siguro napanood din niya yung hearing niya, nakita niya yung lapses niya. Dalawang bagay yan kasi kung hindi mo naman pupunahin yung mga ganong bagay, Boss Jojo, panatiko dating mo doon kasi alam mo namang mali di ba? Halimbawa, ako sinasabi ko nga sa'yo, DDS ako, hindi ako kakampirito ni Maharlika. Kung halimbawa, Maharlika, DDS o Banat by DDS, Maharlika, dito ako sa Banat by DDS. Kasi si Maharlika, hindi ko, paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko siya itinuturing na isang DDS. Tinatrato ko siya na isa, kasama natin siya sa pakikipaglaban dito sa tama. Yang gandun lang ako ngayon. Ano ito sabi ni Senator Bato? Nagalit siya kay Maharlika. Maharlika, pumunta ka rito, ako ang bahala sa iyo, ihatid kita, susundo kita, bibigyan kita ng pamasahe. Baka nakakalimutan mo, Senator Bato, na may warrant of arrest si Maharlika. So, kung pupunta rito si Maharlika at dahil sa sinabi mong ganun,
at yan ay arestuhin, papalag ka ba doon sa otoridad? May warrant of arrest. Susuwayin mo ba yung husgado? Dahil isa kang senador. Minsan, kulang ka sa pag-iisip eh. Pag kaya ka nababas, isipin mo, may warrant of arrest ako. Hindi, baka lang hindi niya naisip, ikaw naman. Ay, senador ka eh. Siyempre malaki. Kasi ganito, tingnan mo. May comment dito si hindi, what ano yung masasabi mo dito sa comment ni Tinapay? Sabi niya, so na yun, pinanood niya uli siguro yung hearing, sa kanya nakita yung mali niya. Hindi, ito sabi ni Jay, US Embassy lang search. Hindi, ngayon lang niya sinabi yan. Pero kahapon, Jay, ang sabi ni Senator Bato, dapat umuwi ka dito, bibigyan kita ng pamasahe, pabalik-balik. Sabihin, hindi sa embassy, Jay. Oo, mali. Kahapon yun ang sabi niya. Ngayon, ang sabi, sa Zoom. Pero sinabi niya yun na ako bahala sa ticket mo. Hindi. Okay naman sa Zoom, basta manunumpa ka sa embassy. Sa Zoom wala akong problema doon. Saka ako wala akong pakialam kay Maharlika eh. Kaya lang kasi napapansin ko yung mga supporter ng DDS, nag-aaway-aaway kayo eh. Meron kayong grupo ni Maharlika, meron kayong grupo ng Banat Bay. Mali yun. Isa naman ang ipinaglalaban natin dito. Hayaan nyo silang magbakbakan dalawa. Basta't ako, magbabakbakan silang dalawa ako, ang loyalty ko kay Banat Bay. Pero hindi ko babakbakan si Maharlika dahil kay ako'y ang loyalty ko kay Banat Bay. Hindi eh. Kasi kaya naman ako naka-loyalty kay Banat Bay. DDS nga ako eh. Si Banat Bay naman hindi naman tumalili sa DDS. Si Maharlika, yan naman ay binakbakan si Duterte. Oo, diba? noong araw. So ngayon, yung kung ano yung issue inilalatag ni Maharlika, pag tama, susuportahan ko. At the same time, vice versa, kay Spencer. Like, for example, si Senator Bato ay DDS siya. So, ang loyalty naman natin is DDS, di ba? Dahil DDS eh, kasi itong malungkot eh, parang pagtatawanan pa tayo nitong kabila na to kasi parang nagdi-divide tayo dito. Huwag ganoon. Hayaan nyo lang silang magbakbakan kasi may mga personal na alitan silang dalawa. Na sabi ko nga, nauna naman si Maharlika na bumanat kay Banat Bay. Karapatan naman ni Banat Bay na ipagtanggol niya yung sarili niya. So, huwag na tayong makisali. Sige, go ahead. Huwag na tayong makisali doon kasi ang tayong mga supporter, kaming mga vlogger, kayong mga viewer dyan, mga supporter, tayo ay DDS supporter. Ang pinaglalaban natin dito, yung prinsipyo ni Presidente Duterte. Kung magbibingbangan kayo dyan sa... Sige, go ahead. Kung magbibingbangan tayong pare-pareho dito, parang na tayong mga panatiko. Panatiko kayo ni Maharlika, panatiko kayo ni Banat Bay. Diba? Ako supporter ako ni Banat Bay, hindi ako panatiko ni Banat Bay. Pero hindi ako supporter ni Maharlika, personal na Maharlika. Sinusuportahan ko lang yung kanyang ginagawa dahil sa paningin ko tama. Kayo rin naman sinusuportahan nyo. Di ba ang issue rito yung inilabas ni Maharlika? So doon lang tayo mag-focus. Diba katulad ni Bato, binas natin. Kasi sa paningin natin mali. Hindi naman po pwede na dahil sa DDS, sa paningin ko'y mali yung sinasabi niya, kakampihan ko siya. Kailangan natin siyang gisingin. Parang ganito lang, Mr. Senator, parang mali yata yung binagawa mo. Kung hindi niya magugustuhan yun, baguhin niya. Katulad yan, binago niya. Di babalik ulit tayo kay Senator Bato? Yeah, exactly. Diba? That's the point. Ganun na kasimple yun. Paano tayo ang mangyayari niyan, bumalik tayo kay Senator Bato, kayo-kayong mga supporter, magkakaaway. Yun. Kasi, ito, dadagdagan ko yung sinabi mo. Because of this, nagkaroon tayo ng division at nag-aaway yung mga supporters. Nalaman-laman natin, siguro
Like kahapon, ang daming kahit sa part ng SMNI, hindi nila may pagkailan na disappointed sila kay Senator Bato. But once they took Senator Bato's side at nakausap nila mismo, kumbaga nakita nila, naintindihan nila at nakita nila at nagka-okay sila. Nagka-okay sila. Ang problema, yung mga supporters, mga viewers, ano nangyari? Magkagalit. Ayun. Kaya nga, di ba? So, hindi, kaya nga na. Ako, hindi naman ako sinasabi ko, diretso lang ako sinasabi, kapag ka papipiliin mo ako ng personal, siyempre Banat Bay ako, hindi ako magmamahal ka kasi bakit? Binakbakan niya si Duterte nung araw si Banat Bay, hindi, supporter. Maraming nagmamahal. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.